Kabanata 1206. Noong sinaunang panahong iyon, ang mga titulong tulad ng General, Hari, Emperador, at iba pa ay hindi katulad ng siyam na disipulo sa antas ng Emperador at siyam na disipulo sa antas ng Hari. Mayroong mahigpit na paghahati. Hindi lang iyon, ngunit kapag naibigay na ang ganitong titulo, nangangahulugan ito na ang kalaban ay napakalakas. Dahil nang ahas ang Primordial Emperor na ito na gamitin ang titulong emperador, sapat na para isipin kung gaano siya kalakas. Kung ikukumpara kay Zephyr, malinaw na alam ng Star Sword Emperor ang nakakatakot na reputasyon ng Primordial Emperor. Sa sandaling ito, bukod sa pagkagulat, mayroon pang selos na hindi maitago. Ang kapangyarihan ng 10 sinaunang pangalawang banal na artifact ay maihahambing sa mga totoong banal na artifact. Napakalakas ng mga ito, hindi ko inaasahan na makokontrol ni Yon Tianteng ang maalamat na battle axe ng Primordial Emperor. Sa sandaling ito, ang tumataas na enerhiya ay sumabog sa sukdulan, at ang nakapalibot na primordial na enerhiya ay nagsimulang mag-ipon sa sukdulan, na umunlad sa isang malabituin na porma sayon. Ang aura na ito ay talagang nakakatakot na umabot na sa ganitong antas ng nakakatakot. Ang ganitong uri ng malupit na sinaunang enerhiya ay umabot na sa tugatog nito. Nag-iipon ng enerhiya upang maging isang bituin at umuunlad sa isang malabituin na pag-iral, ang bawat bituin ay naglalaman ng isang nakakapangilabot na kapangyarihang paputok. Swoosh! Habang nagmumuni-muni, mabilis na iniunat at kumaway ni Zephyr ang mga kamay. Sa sandaling ito, siya na sana ang unang kikilos. Ha! Sa pagitan ng kanyang mga kamay, dumagundong ang kulog, at ang mga kaunting liwanag ng kulog ay lumunok at umunlad, na parabang ang kanyang buong katawan ay sumanib sa langit at lupa, na bumubuo ng hindi mabilang na koneksyon sa kalawakan. Ang mga munting kidlat ay parang mga cade nang nakaugat sa langit at lupa. Kasunod ng kanyang matinding ungol, sunod-sunod na mahahabang sigaw ang mabilis na lumabas. Dumagundong. Dumagundong. Sandaling gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Ang maaliwalas na kalangitan ay agad na naging isang walang katapusang lakas ng kulog at kidlat, na parabang mayroong isang Diyos ng kidlat sa pagitan nila. Ang lakas ng kulog at kidlat. Talagang taglay ng Zephyr na ito ang lakas ng kulog at kidlat, Susmariosep. Habang pinagmamasdan niya ang nag-uumapo na kapangyarihan ng kidlat ni Zephyr, sa sandaling ito, ang mukha ng Star Sword Emperor ay nagsimula ng magpakita ng mga bakas ng puot. Anumang teknik sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi makakagawa ng ganitong nakakagulat na kapangyarihan ng kidlat. Tanging ang mga tunay na bloodline ng kidlat lamang ang makakaabot sa ganitong antas. Habang nakatingin kay Zephyr, ang Star Sword Emperor ay labis na nagseselos na halos mabaliw na siya. Ito ay isang lahing Archean na may natural na katangian. Mamatay. Kasabay ng isang mahabang sipol at isang nakasisindak na pagsabog, nagsimulang umatake si Zephyr. How dare you? Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Star Sword Emperor at piniling umatake. Bagamat ang lakas ng Star Sword Emperor ay hindi itinuturing na pinakamalakas sa mga eksperto sa antas ng emperador, isa pa rin siyang walang kapantay na emperador. Kasabay ng isang dagandong, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay hamati sa kawalan at sumugod patungo kay Zephyr. Mga Diyos na siyam na bituin. Ikinumpas niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, at pinunit ito ng enerhiya ng espada, na nag-iwan ng mga kamangha-manghang marka sa guwang. Mayroong siyam na marka sa kabuuan, at ang bawat marka ay natural na nagdulot ng anino. Hawak nila ang mahabang espada at umunlad bilang mga hibla ng kapangyarihan ng bituin, na sapat ang lakas upang gulatin ang lahat ng direksyon. Marahas na talam ng hangin at kidlat. Walang awang hinampas ni Zephyr ang hangin. Agad-agad, parang nabasag ang kawalan. Marahas na pumihil ang walang hanggang kidlat at umunlad bilang napakaraming napakalaking banal na espada. Klang! Isang malakas na kalabog ang narinig. Kabanata 1207. Mabilis na yumanig ang paligid. Ang kakaibang kakayahan na ipinakita ng dalawa ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Pinaganya ng Star Sword Emperor ang isang maliit na power of stars. Bagamat hindi ito kalakihan, bilang isang matalas na power of stars, natural nitong magugulantang ang kalaban at masisira ang kalangitan.
Bagamat ang Violent Wind Lightning Blade na nilikha ni Zephyr ay hindi ang pinakamakapangyarihang sinaunang natatanging kasanayan, sa sandaling ito, ang kanyang Violent Wind Lightning Blade ay hindi lamang ang kanyang sariling kapangyarihan ng kulog at kidlat, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng Blazing Sun Hell Lightning. Sa sandaling ito, ang dalawang uri ng kapangyarihan ng kulog at kidlat ay pinagsama. Ang asul-itim na banal na liwanag ay humihinga papasok at palabas, ang kapangyarihan ay lalong kakaiba. Ang dalawang uri ng enerhiya ay nagbanggaan at nagpakawalan ng matutulis na malakristal na mga kalat. Ang mga pirasong ito ay nabuo ng malaking enerhiya matapos itong mabasag. Mayroon silang walang katapusang kapangyarihang mapanira at pumailan lang sa lahat ng direksyon. Habang pumuputok ang mga basag na piraso, ang nakapalibot na lugar ay biglang napuno ng walang katapusang mapanirang kapangyarihan. Isang piraso ng kalat ang sumabog sa isang sulok at isang nakakapangilabot na sigaw ang narinig. Bumulwak ang dugo mula sa katawan ng isang figure, at ang kanyang katawan ay nahati sa dalawang piraso. Malinaw na tinamaan siya ng mga nabasag na piraso. Bagamat isa lamang itong piraso, ang mapanirang kapangyarihan nito ay higit pa sa karaniwan at kakilakilabot. Ito ay napakabilis. Kahit na maputol ang katawan ng kabilang panig, hindi siya agad namatay. Nagpumiglas lamang siyang mamatay sa isang matinis na sigaw. Nako! 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 Sus Mariosep, ang dalawang ito ay talagang nakakatakot. Tumakbo. Kasabay ng pagkamatay ng lalaki, maraming figure ang agad na lumitaw mula sa nakapalibot na espasyo at lumipad ng hindi komportable. Malinaw na maraming mga manunood ang hindi namamalayang huminto sa lugar na ito. Ang pagsabog ng primordial energy sa kawalan, ang nakakabaliw na sayawan ng kulog at kidlat, at ang nakakagulat na kapangyarihang lumabas mula sa mga katawan ng dalawang emperador. Kahit ang isang hanggal ay makakaalam na may hindi kapani-paniwalang nangyari sa lugar na ito. Ganito nga ang nangyari. Maraming eksperto ang nagmadaling lumapit, ngunit hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking labanan dito. Sus Mariosep, malinaw na labanan ito sa pagitan ng mga emperador, sino ang nagdulot ng ganitong nakakagulat na pagbabago-bago sa labanan? Sus Mariosep, malinaw na labanan ito sa pagitan ng mga emperador. Sino ang nagdulot ng ganitong nakakagulat na pagbabago-bago sa labanan? Diyos ko! Si Zephyr pala. Si Zephyr pala ito at ang Star Sword Emperor. Lumitaw din doon si Yun Tianteng. Bigla na lang, isang taong may matalas na mga matang nakatuklas sa pagkakakilanlan ng mga mandirigma. Hindi pa napapatay ang Zephyr na ito. Talagang hindi ka panipaniwala. May hindi napigil ang mapabuntong hininga nang malaman kung sino ang taong iyon. Tama, nang ahas ang batang ito na patayin ang nakababatang kapatid ni Yun Tianteng. Bukod pa rito, si Yun Tianjing ay mayroong spiritual martial body. Ang pagpatay kay Yun Tianjing ay sadyang napakatapang at labis na labag sa batas. Kahit na tumakas siya papunta sa Endless Cape, hindi siya makakaligtas. Isang eksperto ang gumawa ng isang tiyak na paghatol. Gayunpaman, sa sandaling iniisip ito ng lahat, ang mga braso ni Zephyr Khan ay kumakaway ng napakabilis. Habang ang mga kidlat ay sumasayaw ng ligaw, hindi mabilang na Violent Wind Lightning Blade ang biglang gumalaw ng paalang, na naging isang napakalaking blade na walang hawakan. Ang talon na walang hawakan na ito ay daan-daang metro ang haba. Tumagos ito at umikot, parang isang marka mula sa langit, hindi mapigilan. Marahas itong pumutol. Dumagundong. Dumagundong. Sa ilalim ng mga nagtatakang titig ng ganitong uri ng tao, ang pisikal na katawan ng Star Sword Emperor ay pilit na pinalipad ng espadang ito. Ang kanyang pag-atake ay lalong nadurog sa libo-libong piraso, kasabay ng mga alon ng mapanglon na sigaw. Kabanata 1208. Hindi natapos ang pag-atake. Itinaas ni Zephyr ang kanyang palad at isang malakas na kidlat ang muling kumawala. Tusok ng apoy at kidlat. Buzz. Ang nakakatakot at kakaibang pamamaraan na naipasa mula kay Leihu ay muling ipinakita. Ang napakalakas na Divine Blade, na sinusuportahan ng walang katapusang kulog at kidlat, ay tila kayang hatiin ang langit at lupa at idikit sa katawan ng Star Sword Emperor. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na boses ang dahan-daang tumunog. Zephyr! Mamatay ka! Boom!
Tila mabagal ang proseso, ngunit sa katunayan, napakabilis nito. Sa isang iglap, nalunod nito si Zephyr. Cut. Bumuo ng selyo ang palad ni Yon Tianteng at gumalaw. Habang bumababa ang kanyang sinaunang enerhiya, kinontrol pa niya ang palakol ng Primordial Emperor at walang awang tinaga ito. Buzz. Isang malinaw na tunog ng pag-awit ang nagsimulang lumitaw. Ang tunog ay parang sigaw ng isang banal na ibon ng langit, ngunit ito rin ay parang isang malaking dilaw na kampana, marangal at mabigat. Habang umuunlad ang tunog, sa isang iglap, isang peklat na 12-dosenang milya ang haba ay mabilis na napunit sa kalawakan. Ang kristal na linaw at walang kapintasang banal na liwanag ay gumalaw habang lumulunok at humihinga ito. Sa sandaling ito, ito ang tunay na kapangyarihan ng battle axe ng Primordial Emperor na ito. Kumalat ang berdeng ilaw, nag-iwan ng bakas ng kalawakan na 12-dosenang milya ang layo. Maiisip ng isa kung gaano kakilakilabot ang mapanirang kapangyarihan ng nakakatakot na sandatang ito kung ito ay tunay na sisirain. 10 pangalawang banal na artifact. Diyos ko, ang espiritual na katawan na ito ay kinaiinggitan ng kalangitan. Susmar Yosef, napakagaling naman ng pagkamatay ni Yon Tianjeng. Inaapi lang ng magkapatid na ito ang iba. Ang isa ay may Sovereign Scepter, habang ang isa naman ay may Primordial Emperor's Battle Axe, isa sa 10 dakilang pangalawang banal na artifact. Bagamat noon pa man ay umiiral na ang teorya ng kapalaran, ang gayong swerte ay talagang kinaiinggitan. Ang spiritual martial body na ito lang ay sapat na para mabaliw ang mga tao. Ngayon, pareho na silang may secondary divine artifact. Hindi nakakapagtaka na pinatay ni Zephyr si Yon Tianjeng. Tapos na talaga ang Zephyr na ito. Tama, ang battle axe ng Primordial Emperor ay hindi isang simpleng secondary divine artifact. Mayroon itong ganap na kapangyarihang pumatay, hindi pa kasama ang atake ni Yon Tianteng. Mas nakakabaliw pa ito. Marami ng tao ang nakapagdesisyon na sa kapalaran ni Zephyr sa ngayon. Sa gitna ng kumukulong enerhiya ng sinaunang panahon, si Zephyr ay walang awang tinaga na ng nakakatakot na banal na espada na nagtipon ng kanyang sinaunang panahon. Sa sumunod na sandali, siya ay walang awang nilunod ng mga bituin na natipon ng sinaunang panahon. Sa sandaling ito, matapos matamaan muli ng malaking sibat na ito ng battle axe ng Primordial Emperor, hindi pa kasama si Zephyr, kahit ang isang eksperto sa antas ng emperador ay halos mamatay na. Ang lalaking ito. Kumunat ang noo ng Star Sword Emperor nang makita ang atake ni Yon Tianteng. Sa gitna ng dagandong, walang katapusang enerhiya ang patuloy na kumukulo, at ang sinaunang enerhiya ay umabot pa sa isang matinding pagsabog. Sa gitna ng pagkawasak nito, para bang ang langit at lupa ay masisira. Nanginginig siya sa takot dahil sa ganitong sitwasyon. Ngayon ay sigurado na siyang patay na si Zephyr. Ang mga mata ni Yon Tianteng ay nagliwanag na parang isang malamig na liwanag na 12-dosenang metro ang taas. Lumunok at huminga siya na parang dalawang banal na espada. Kabanata 1209. Sa sandaling ito, nakatapak siya sa kawalan, at ang kanyang figure ay kumurap. Walang katapusang banal na kariktan ang bumalot sa kanya, at isang nakakatakot na aura ang nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Sa likuran niya, ang sinaunang figurang multo na iyon ay bahagya pa ring nakikilala. Kahit na hindi ito kumilos, mayroon itong walang kapantay na mapagbantay na ekspresyon. Malinaw na ang lalaking ito ay nagpaplano pa ring suntukin si Zephyr. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila natabunan na si Zephyr ng walang katapusang primordial energy. Dahil sa pambobomba ng iba't ibang uri ng enerhiya, ang nakapalibot na lugar ay nabuo na ng isang tumpok ng mga guho at mga bitik ng black hole. Kahit na walang kapantay si Zephyr, imposibleng mabuhay pa siya. Sa makatuwid, hindi ginamit ni Yon Tianteng ang multo sa likuran niya sa oras na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang mga mata ni Yon Tianteng. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang lahat ng taong naroon ay nanlaki ang kanilang mga mata. Doon, isang figure ang bahagyang nakikilala. Nakatayo siya roon na parang bato, na parang nasa isang estado ng pagmumuni-muni. Gayunpaman, ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na nagniningning sa paligid niya. Boom! Sa sumunod na sandali,
Bago pa man makapag-react si Yon Tianteng, biglang sumabog ang isang marka ng kamao. Ang marka ng kamao na ito ay may taglay na isang kataas-taasang fist focus, at ito ay lalong natatakpan ng mga patong-patong ng lakas ng kulog. Ang itim at asol na kulog ay lumunok at dumura, at ito ay napakabilis at marahas. Direkta nitong dinurog ang primordial energy sa paligid nito tungo sa kawalan. Ano? Dahil sa isang kakaibang pangyayari, ang puso at isipan ng Star Sword Emperor ay tunay na nanginginig. Ngayon lang, anong klaseng pag-atake iyon? Kahit na naipadala na ang battle axe ng Primordial Emperor na ito, bakit hindi pa namamatay ang Zephyr na ito? Sus Mariosep, tanga ka. Mamatay ka. Bagamat nanginginig si Yon Tianteng, ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Itinaas niya ang palakol na nasa kanyang kamay at muling pumutok. Kasabay ng isang nakakapangwasak na tunog ng pagpunit, ang kawalan ay nahati sa mga piraso. Pumunta ka sa impyerno. Sa sumunod na sandali, tila nabaliw ang lalaking ito. Ang sinaunang enerhiya sa paligid niya ay tila nawalan ng laman at marahas na napilipit. Kahit sa loob ng radius na 10,000 metro, ito ay bumuo ng isang estado ng pagwawalang kilos. Ang dumadaloy na sinaunang enerhiya ay tuluyang nilamon, kaya hindi na makagalaw ang espasyo. Kasabay ng galit na mga ungol, malalaking anino, na parang mga sinaunang bundok, ay baliw na nilunod si Zephyr ng matatalas at mabibigat na aura. Umuungol. Sa sandaling ito, isang ungol ng dragon ang tumusok sa ilog ng mga bituin. Sa tingin mo ba talaga ay isa akong sako ng buhangin? Isang mahabang alulong ang narinig ng may pagkabaliw. Boom boom. Pumaitaas ang enerhiya ng dugo sa kalangitan. Bawat isa sa kanila ay may hawak na malaking mahabang espada at marahas na sumugod palabas. Isang napakalaking banal na damit ang nakabalot sa kanyang katawan. Ang kidlat sa paligid ng banal na damit na ito ay nagngangalit at ang mga markang parang sinaunang karakter ay patuloy na gumagala sa damit na ito. Ang banal na damit na ito ay tila pinoprotektahan ng isang banal na nilalang, at gaano man katalas ang mga tuka ng Primordial Emperor Battle Axe sa paligid nito, nagawa pa rin itong tumayo ng matatag. Binalot ni Zephyr at pinrotektahan siya ng perpekto. Bagamat ang anino ng Battle Axe ay napakatalas at kasing bigat ng bundok. Ang banal na damit na suot ni Zephyr ay hindi sumusuko. Ang ginamit niya ay ang mismong divine robe ng Blazing Sun Hell Lightning. Noon, kahit ang Heavenly Thunder Spear ni Zephyr ay hindi kayang galawin si Leho. Dahil siya ang proteksyon ng divine robe ng Blazing Sun Hell Lightning. Kahit si Zephyr ay labis na nagalit dahil sa walang katapusang pag-atake ng kanyang kalaban. Ang puot sa pagitan niya at ni Yon Tianteng ay isang bagay na hindi malulutas. Bukod pa rito, determinado na si Yon Tianteng na patayin siya. Sa sandaling ito, hindi natakot si Zephyr na ilantad ang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Kabanata 12:10. Direktang sinuportahan niya ang banal na kasuotan ng nagliliyab na araw at impyerno. Hawak niya ang isang malaking sandata, at ang kanyang dugo ay umaagos. Ito ang natatanging kasanayan ng Great Blood Cleave. Umuungol. Kasabay ng mahabang dagandong, kumalat ang mga alon ng tunog, direktang dinudurog ang lahat ng bundok at ilog sa lahat ng direksyon, hindi mapigilan at walang hanggan. Isang malaking alon ng dugo ang nagsimulang tumaas pataas sa kalangitan. Sa sandaling ito, si Zephyr ay halos parang isang Diyos ng Diablo. Ang malamig at baliw na hangering pumatay sa kanyang katawan ay umabot na sa pisikal na estado. Damn it! Hindi kailanman inakala ni Yon Tianteng na kayang labanan ng Zephyr na ito ang atake niya. Isa ito sa 10 dakilang pangalawang banal na artifact. Gayunpaman, sa kanyang galit, hindi nawala sa katinoan si Yon Tianteng. Isang multo ang lumitaw sa likuran niya, na siyang eksaktong matandang multo. Habang umuunlad ang multo, biglang sumilay ang mga sinag ng banal na liwanag. Ang sandata ng sinaunang lalaki ay eksaktong kapareho ng sabihan ng Primordial Emperor. Ang isa ay ilusyonaryo at ang isa naman ay ilusyonaryo, na naging dahilan upang mabaligtad ang ilog ng mga bituin. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang kapangyarihan sa mas nakakatakot na antas. Bang! Ipinapakita ng kaliwang kamay ni Zephyr ang Great Blood Cleave. Ang kanyang katawan ay humahakbang na parang dragon. Sa bawat hakbang niya,
ang espiritual na dugo sa kanyang buong katawan ay nagsimulang maging mas siksik ng ilang beses. Saan man siya magpunta, ang lakas ng dugo ay tumataas hanggang sa langit, at bawat hakbang ay nanginginig. Klang. Nakasakay sa banal na kasuotan ng nagliliyab na araw at impyerno na kidlat, ang Great Blood Cleave ay nagsimula ng umatake ng walang pakundangan. Umuungol. Kasunod ng ungol ng dragon, isang malademonyong dragon na kulay dugo ang pumailanglang sa kalangitan at sumayaw ng ligaw. Nanatili ito sa kawalan, na tila isang walang kapantay na hari ng malademonyong dragon. Habang humahakbang si Zephyr papunta sa kalahating baitang patungo sa espiritu, ang kapangyarihang ipinakita niya sa sandaling ito ay umabot sa mas nakakatakot na limitasyon. Ikaw ang mamamatay. Ang mahabang dagandong ay patuloy na gumalaw, pumupukaw ng maraming marahas na banal na ilog. Saan man ito mapunta, agad itong nagbabago. Dumagundong. Dumagundong. Sa sandaling ito, ang ilusyon sa likod ni Yon Tianteng ay sumama na lamang sa sarili niyang katawan. Marahas na bumangga ang dalawang battle axe ng Primordial Emperor sa atake ni Zephyr. Klang. 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 Tila isang beses lang nangyari ang banggaan sa pagitan ng dalawa, ngunit may daan-daang malalakas na kalabog, at patuloy na lumalakas ang mga tunog ng pagkikiskisan ng mga armas. Nang ito ay mapunit, isang kakilakilabot na kinang ang umapaw na parang apoy ng mga bituin. Saan man ito magpunta, ito ay nabubulok at naging pulbos. Umuungol. Bigla na lang, muling umungal ang dragon sa bibig ni Zephyr. Ang kanyang katawang tao ay parang sa isang Diyos. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang nakakatakot na sandatang nabuo ng Great Blood Cleave sa kanyang kaliwang kamay ay nag-iwan ng masamang marka dito. Ito ay matingkad at pula, sa isang iglap, ang kasuklam-suklam na pulang dugong demonyong dragon ay nagpakawala ng isang uhaw sa dugong ungol. Tinakpan ng mga kuko ng dragon ang lugar at sinira ang lahat ng nasa daanan nito. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ng karamihan, ang aura ni Zephyr, na parang bahaghari, ay patuloy na tumataas. Habang nakakalat ang kanyang mga palad, parang isang dagat ng dugo ang sumasayaw ng ligaw. Ang dagat ng dugo ay lumaganap sa lugar. Ang maladugong dragon na kulay demonyo ay parang isang dragon na kasanlawak ng karagatan. Lumaki rin ito. Walang habas na lumabas ang malalaking kuko ng dragon habang walang awang sinasalakay ang malademonyong dragon. Klang. Nang bumangga ang kuko ng dragon sa palakol ng Primordial Emperor, isang nakakatakot na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa sumunod na sandali, lumipad ang katawan ni Yon Tianteng. Kumabog. 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 Malinaw na ang lakas ng pulang dugong masamang dragon ay masyadong malakas sa sandaling iyon. Kahit na si Yon Tianteng ay napakalakas, hindi niya ito napigilan. Habang lumilipad siya paatras, ang kanyang ekspresyon ay naging labis na gulat, at isang subo ng dugo ang tumalsik mula sa kanyang bibig.